Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatutunang usap-usapan kung saan tatalakayin natin ang mga naging usap-usapan ngayong linggo dito sa ating bansa. Mga mahalagang issue po na ating pong mga naririnig dito sa ating lipunan at sa ating pong mga kasamahan. Yan. Siyempre, ako pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At napapanood po ninyo ang Radyo Pilipinas World Service sa official Facebook page ng aming himpilan, Radyo Pilipinas World Service, at sa YouTube channel po. Ganun din, type nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service. At pwede rin po tayong mapakinggan sa audio streaming o yung tinatawag nilang online radio gamit ang inyong mga Evox PBS Receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store para sa mga Android user at sa Apple Store naman po para sa mga iPhone user. At nagbabalik na rin po ang mas pinalakas na Radyo Pilipinas World Service sa ating pong shortwave radio. Sa pakikipagtulungan po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS, sa ilalim po ng Presidential Communications Office ay meron po tayong partnership with United States Global Media o iyon pong dating Voice of America. Ang ating pong transmitter ay nasa Tarlac at mapapakinggan po tayo sa shortwave radio sa pamamagitan po ng mga shortwave frequencies na ito. Ang ating pong English service tuwing 11:30 AM o tuwing 10 AM hanggang 11:30 AM ay mapapakinggan sa shortwave frequencies na sumusunod. 12.020, 15.640 at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po, ang mga target audiences dito, ang ating overseas Filipino workers, maging ang ating mga seafarers, ay umeere po tuwing 1:30 AM hanggang 4:30 AM. Siyempre, nag-a-adjust tayo sa oras ng mga nasa ibang bansa at iba yung dagat. Kaya madaling araw po ito. Mapapakinggan naman po sa shortwave frequencies na mga sumusunod, 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. So naway ang ating mga overseas Filipino workers at seafarers na meron pang access sa shortwave radio, no, ay tumutok pa rin po sa ating pong mas pinalakas na Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, magpapasalamat tayo sa ating partner, no, ang Voice of America, at ngayon ay naibalik na ang ating shortwave radio. Para sa episode ngayong araw ng ating palatuntunan ay mapag-uusapan po natin itong matunog na issue ng anti-political dynasty bill, no, na kung maaalala natin, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay ipinag-utos niya na gawin po na prioridad ang pagkakapasa o pagsasabatas nitong anti-political dynasty bill. Siyempre, ang nag-udyok po dito itong ating mga issue tungkol sa maanomalya at questionableng flood control project, no? At marami pa pong sinertified or not certified as urgent but rather parang priority bill na
dinirect si Pangulo at kasama nga po itong anti-political dynasty bill. Pag-uusapan po natin ito sa unang bahagi ng ating palatuntunan. At sa ikalawang bahagi naman po ay itong ating disability discharge policy dito po sa Philippine Army, no? Kasi recently po ay ni-reinstate ng Pangulo ang dati ay na-dismiss na nabulag na isang sundalo, no? So aalamin po natin sa atin naman pong National Council on Disability Affairs kung ano po ang kanilang masasabi tungkol dito at kung ano po yung kanilang mga suhestyon o rekomendasyon patungkol po sa usapin ng disability discharge policy. Okay, so hindi na natin patatagalin pa. Ready na sa ating Zoom. Ang ating panauhin, makakasama po natin live via Zoom si Attorney Domingo Igon Cayosa, isang constitutional law expert o legal expert. Magandang araw po sa inyo, Attorney Cayosa. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Good morning, Bea. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Magandang umaga. Maraming salamat, sir, at pinaunlakan nyo kami even on a Saturday. I know baka rest day nyo supposed to be. Kami pa rin po ay inyong pinagbigyan. Attorney Cayosa, ito po ang una naming katanungan. Meron po kasing statement si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na sinasabi po niyang hindi raw po maipatutupad itong ating issue tungkol sa anti-political dynasty. Hindi raw po maipatutupad ang Anti-Political Dynasty Act hanggang wala raw pong pag-amyenda sa konstitusyon. Ano po itong constitutional barrier na kaniyang tinutukoy at paano po ba ito, Attorney Cayosa? Inaccurate ho yun at kung babasahin natin yung kanyang sinasite na jurisprudence ay hindi ho tama yung sinasabi niya na kinakailangan pa yung constitutional amendment. Sapagkat mismo dun sa kaso na yan at marami nang nagdaang kaso, sinabi naman ng Supreme Court consistently that when the Constitution expressly allows Congress to enact a law, no, to operationalize policy of the Constitution, then in essence, that is allowed. As a matter of fact, it's the duty of Congress to do it. At doon mismo sa Constitution kasi, pinapayagang duduktungan yung Constitution by a mere legislative act. So, in this particular instance, sa prohibition ng political dynasty, very clear and emphatic ang constitutional provision that political dynasties shall be prohibited as defined by law. So, ibig sabihin, bawal ang political dynasty, period. Ang trabaho lang ng Kongreso ay i-define to what extent ba yung mga relationship ng mga dynasty na bawal. Diba? At to what extent ba yung teritoryo na sinasakupan ng mga pamilya o yung mga magkakamag-anak o magkakasama na masasakop ng political dynasty. So, ang sinasabi kasi ni Congressman Garbin, kakilala natin yan. We've met before. He hosted us in his restaurant in Legazpi on a personal basis. Dissenting congressman yan. Ang sinasite ko kasi niya yung kaso ng party list system, di ba? Okay. So kung babasahin mo yung kaso na, kasi doon nga yung batas at yung COMELEC resolution na nagsasabi na pag ikaw ay talunan sa nakarang election, hindi ka pwedeng maging nominee sa party list. Yun ang issue doon. So, at kung babasahin mo yung kaso na sinasabi kasi niya na hindi daw pwedeng magdagdag ng qualifications para sa congressman, senador at presidente maliban dun sa nasa konstitusyon. At, may sinaside siyang mga kaso at tama naman yun. Qualifications yun eh. Pero iba ho kasi itong kaso na ito, di ba?
Mismo doon nga sa sinasite na kaso, the Supreme Court in the first part of the decision, kung babasahin mo natin, sinabi mismo ng Supreme Court, it is settled jurisprudence that when the Constitution authorizes Congress to pass law, to implement a policy in the Constitution, pwede yon. So malinaw yon. Kaya lang dun sa batas nito, sa party list, kaya lang sabi ng Supreme Court, so may kapangyarihan ng Congress at dapat lang gagawa ng batas. Kaya lang, yung disqualification na binigay ho sa nila, tinignan, in-evaluate ng Supreme Court at nakita nila na mukhang walang relasyon dun sa purpose ng batas. So kaya sabi nila, it is violative of the equal protection of the law. Bakit naman bawal dun sa talunan? At anong pinagkakaiba ng talunan sa nakarang election at yung hindi talunan o bago lang? Ang issue lang naman dito, proper representation. Okay. So yon ang kwan. Kaya it was not declared unconstitutional because Congress did not have the power. Malinaw, Congress had the power, but it's just because there is an equal protection of the law. Hindi reasonable means to implement the purpose of the party list system, which is equitable representation by those who are not or don't have enough voice in Congress. So iba yun. Okay. Ito po kasi, dito ngayon, malinaw naman, di ba? Na ang gagawin lang ng Kongreso, i-define ano ang political dynasty. So they can do that without amending the Constitution at without violating the provisions of the Constitution. As long as the definition, the law that Congress will make, yung anti-dynasty law, will not violate yung mga settled principles of due process at saka yung equal protection of the laws. Alam ng mga mambabatas, no? Sa dami naman ng mga abogado dyan. I think even itong party list representative to, abogado rin ata siya, if I'm not mistaken. So, alam naman nila lahat yan. So, they can avoid those pitfalls. But it is clear that Congress has that power. The Constitution itself, in this particular case, sinabi na may poder ang Congress na i-define ang political dynasty at obligasyon nila yan. So, that should be accepted. Hindi na sana, I hope maganda pinag-uusapan natin, Bea. Yes. Kasi nga, para hindi na maguluhan ng taong bayan. Totoo po. Diba? Lalo po kasi nalilito kapag lalo na pag hindi po masyadong nag-grasp yung idea. So, marami At saka hindi naman lahat kasi babasa ng jurisprudence. Totoo diba? So, po yun. Ang payo lang natin sa mga congressman o sino mang commentator, no? O sino mang legal expert o authority, bago magsalita sa media, aralin nyo please ng buong-buo yung desisyon. Para kung i-cite nyo ito, you are putting it in the proper context. Yes, tama That's po what yun. we're just doing. At doon mo mismo, kung babasahin nyo mismo, makikita nyo na mayroong karapatan ng kwan. So, hindi ho yan adding qualifications. Okay. It is disqualifying. Halimbawa, ito isang magandang practical na halimbawa, Bea. Sa ating revised penal code, di ba? Pag ikaw ay nahatulan ng mabigat na krimen, no, na naging guilty, pwedeng accessory penalty yung disqualification from public office. Kung ikaw ay nahatulan, kakandidato ka na senador, congressman, o kaya presidente, vice president, pero meron kang disqualification na gano'n, wala yun sa konstitusyon. Pero nasa batas because it is a result of a criminal offense. So, hindi ho totoo na kung ano lang nandun sa konstitusyon, yun lang ang disqualification. Okay. So, as long as there is clear legal basis dun sa disqualification, it is not discriminatory at merong due process is observed and no individual freedoms are unduly restricted or black, pwede yun. Kasi tandaan ho natin, isang paulit-ulit na sinasabi ng jurisprudence dito at sa ibang bansa that yung pagkakandidato po is not a right. It's just a preference. Opo. So the state
can, through the legislature or through the constitution, they can enact laws that will limit this privilege. Make sure na yung kakandidato hindi masasayang ang boto ng taong bayan at makakasiguro tayo more or less o makakadagdag sa safeguard na yung pagpipilian natin talagang public service ang kanilang gagawin. At sila karapat-dapat na pagpipilian natin. Yes. Napakahalaga po nun. Bigyan din natin yung sinabi ni Attorney Cayosa. Mahalaga po yung konteksto, kagaya ng mga binigay niyang halimbawa. Kailangan po na ilalatag yun para hindi po ma-misinterpret itong mga sinasabi ng ating mga mambabatas. Attorney Cayosa, nabanggit niyo po kanina na mahalaga yung paglilinaw sa definisyon ng anti-political dynasty. Yung po talaga yung pinaka usap-usapan talaga ngayon. Sabi nyo pa nga, to what extent, meron po kasi yung mga specification ng succession, overlapping, tsaka ano ba yung tinatawag nila, simultaneous, yung magkakasabay. Tapos meron din po sa pag-aaral ng former Ateneo School of Government Dean, si Dr. Ronald Mendoza, sabi niya, may kategory ito, yung traditional or ordinary na dinastiya at meron po yung fat na dinastiya. So, ito po mga definition na ito, ano po yung tingin nyo rito? Okay po bang i-adapt itong mga definition na ito? O ano po kaya yung mas ideal or mas realistic na definition para po ito ay mag-succeed bilang batas? Well, bago ko sagutin ng Bayano, mapansin ko na maganda na tinatalakay nyo at nababanggit nyo yung mga eksperto at saka yung social and political scientist. Yes, kasi po. Si Professor Mendoza at marami ho ito. Ito ho hindi politiko. Wala silang pansariling agenda tungkol sa politika. Kaya they are very credible. Pangalawa, wala ho silang vested interest. So pag nagsasalita o kaya nagsasabi ng resulta ng kanilang pag-aaral, makakaasa tayo na yung interest o katotohanan o yung interest ng bayan ang sinasabi nila. Pangalawa, maganda rin ho na nababanggit niyo sapagkat itong usapin nito na napaka-importante sa ating bansa tungkol sa political dynasty, hindi lang dapat opinion yan. Hindi lang opinion ko, di ba? Mas maganda, ibase natin sa science, sa statistics, at saka yung research. Hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Kasi napapatunayan na yung dynasty, political dynasty, has never been healthy or good for any particular community or country. Kasi nga, it breeds corruption, it breeds inefficiency, it kills democracy, at kukonti na yung mga ideas na mamonopoly na lang. So, maganda na nababanggit nyo yung pananaliksik ni na Professor Mendoza at mga iba pa, sapagkat ito ho ay matagal na nilang ginagawa. It's based on statistics at maganda rin na pakinggan ng Kongreso yung kanilang mga views para mas maayos yung batas na gagawin. Now, going to your question, ang gandang basahin yung result ng Kwan yung Philippine Institute for Developmental Studies. Yes, opo. Very credible study. think tank. Oo. Na yan, over the years, no? Nakita nila na 80%, 70-80%, depende sa mga kwan, no? Mga posisyon. Ang ating politiko sa bansa, political dynasty. Opo. Okay. At tinignan nila sa mga lugar na ito, mas mabagal ang pagpoprogreso, mas talamak ang korupsyon at kukonting new ideas at wala nang interes ang taong bayan sa pamamahala ng gobyerno kasi nga minomonopolize ng iilan lang. Okay? True. So hindi maganda kasi mas mahirap sila doon, mas kurakot. So statistics ho ito, regardless, wala tayong binabanggit na pangalan. Diba? Maganda sa statistics. So now, pero nakita din nila, there are two kinds. Yung sinasabing fat dynasty, yan yung ang sinasabi niyan. Hindi lang ho yung from the father to the son and to the grandson. Kasi yun yung traditional dynasty, di ba? Yung mga hari-hari noon, pag namatay yan o kaya nag-retire o hindi na niya kaya, ipapamana niya
sa kanyang anak. And then after that, doon naman sa mga anak ng anak niya. Yan yung traditional na dynasty. Yung fat dynasty na sinasabi nila, hindi lang ho sila, yung magkakasunod. Sabay-sabay sila. Yun nga, meron po ganun. Oo, so governor si tatay, si nanay congressman, si anak mayor, yung pamangkin na barangay captain. So sabay-sabay sila at sa iba-ibang lugar pa. So sinasakop na nila, kinokontrol nila ang iba't ibang mga elective position sa isang lugar. So yun yung fat dynasty. Ang sinasabi ng mga eksperto nito, at the very least, dapat yung fat dynasty, talagang tanggalin natin yan. Yes. Sapagkat napakasama ang epekto. Grabe ang kurakot, walang bagong idea, at wala ng demokrasya. Kasi nga, kinokontrol na nilang lahat. Halimbawa, yung checks and balances. Dapat yung konseho, sine-check niya yung mayor, no? Yung executive. Yung mayor, vice mayor, at kamag-anak, anak. Magkamag-anak. So, wala na yung konsepto ng checks and Yes, balances. totoo diba? po. And then, ito pa, ang isa, it becomes a motivation or a pressure for corruption. Gagamitin nila yung mga kasangkapan, pera at mga personnel ng gobyerno para mangampanya o masiguro na mga nanalo yung kamag-anak nila sa iba't ibang lugar o kaya sa susunod na eleksyon. So yun ang nangyari. Dahil dito, dahil yung pera ng bayan nakokontrol ng iisang pamilya lang, yung mga lalaban na iba, mahihirapan na sila kasi personal money lang nila yan. Wala naman tayong party system. So hindi na tumatakbo kahit mas magaling sana silang mamamahala kasi nga money politics sa atin . So yun. So at the very least, ang sabi na Professor Mendoza, dapat yung fat dynasty matanggal na. Yung traditional na dynasty, ang sinasabi nila, maaaring suriin yan ng Kongreso because there are also some instances na yung anak talaga, nung nag-take over siya, maayos naman. Wala namang corruption. But and then, ang third na resulta ng pinakamahalaga beya, ang sinasabi nila, it's not enough na merong anti-political dynasty law. Ano ba ang uri? Ang sinasabi nila, dapat mas importante na may transparency, may accountability, merong checks and balances, may partisipasyon ang taong bayan sa kwan. At saka, yung i-develop natin yung ating party system. Okay. Yung two-party system na pati yung campaign finances ng partido. Kasi sa ibang bansa, yung mga partido, very well defined ang kanilang paninindigan. At meron din silang subsidy sa gobyerno para sa ganun mapag-aralan nila between election at more or less patas ang pera ng magkabilang partido pag-eleksyon. Wala tayong ganyan sa ating bansa. Sa ating bansa, kung sino may pera, kung sinong popular, yun natatakbo. Yan. Oo. Pag ganun, pera-pera ang pag-uusapan, talagang yung mga kahit gusto or willing or able or even better candidates, ayaw na nilang papasok yan kasi lamang na yung mga dynastiya. Yes. Bakit? Kasi nakokontrol nila yung resources ng gobyerno. Ginagamit nila yung tauhan ng gobyerno, yung mga ari-arian, mga equipment ng gobyerno to make sure na makakalamang sila. Halimbawa na lang yung ayuda-ayuda, di ba? Yes. Kaya pinapakialaman yan ng na kahit hindi nila pera yan, pera ng gobyerno, kahit ibibigay naman yan with or without them, lulukohin nila ang ordinary ma'am, sabihin, galing sa akin yan. Oo nga. Totoo po yun, attorney. Ganun na yung pinalalabas ngayon. Oo. So yung taong bayan naman, kahit alam nila pera ng gobyerno yan, or less, naniniwala, siya na lang iboto natin kasi may natanggap natin. So yung mga bago na papasok sana, na mas magaling sana, hindi na lang, wala na silang pag-asa. Di ba? So these are the three important points dun sa mga pananaliksik ng mga eksperto na ito. So sana tignan ng ating Kongresyon,
Matagal na ito, Bea eh. Yes. So, Sabi ko sana- nga po may timeline, 'di ba? Attorney Cayosa, doon po sa timeline laging sa committee level tapos either discussion or approval lang and then matetenga na doon. Ano po ba yung dahilan kung bakit nagkakaganito at paano po ba talaga ito maisa sa katuparan? Of course, aside from the fact na talagang hindi siya sinusupport ng mga nandoon sa Congress dahil siguro sila yung unang maaapektuhan eh. So ano po, sa inyong perspective, sir, paano natin to ipapaliwanag? Una, ito yung nakikita natin dito, yung disadvantage ng isang constitutional commission na minadali. Kung maalala ninyo, itong 1987 Constitution ho kasi, handpick lang ni President Cory Aquino, yung 51 plus. Wala tayong problema, matitino naman siguro yung karamihan sa kanila. Pero kulang ang oras nila, kulang ang konsultasyon. Kung babasahin natin yung transcript ng mga meetings nila tungkol sa Constitution, itong provision na ito, minadali na nila kasi wala na silang oras. May deadline na. Mas maganda sana na mismo yung Constitutional Commission ang nag-define na ng political dynasty. Since wala na silang oras, sige, pabayaan na lang natin sa Kongreso. Hindi nila naisip. Akala nila na because of the EDSA revolution, yung politika natin magbabago. Hindi. Naging worse kasi nga wala ng party system. So, normal lang naman yan. Human nature lang naman yan, Bea. Na kung nakikinabang ka sa political dynasty, ikaw yung senador, ikaw yung mayor, ikaw yung congressman, at kung ano-ano pa, at yumaman ka dyan, at nakakasiguro kang palagi kang nananalo kasi nagagamit mo ang resources ng gobyerno, bakit mo papalitan yan? Bakit mo tatanggalin? So parang hindi nakita ng mga constitutional commissioners na it is practically impossible na iasa mo sa mga politiko na buwagin ang political dynasty, sila naman nakikinabang dito. So human nature pa lang, for practical reasons, hindi talaga priority nila yan at hindi nila gagawin yan. Sa katunayan nga, tama ang iyong obserbasyon, itong political dynasty law, kasing tanda na ng konstitusyon. Opo. Lahat ng administration, merong kunwaring pinafile, pero hanggang committee level namamatay na yan. So, importante itong ginawa ng ating Pangulong Marcos Jr. sapagkat for the first time, tinayan ng isang presidente yung kanyang political capital, whatever remains of it, behind this. So, we should recognize that as it is. Kasi meron ding iba na sasabihin, at nag-file ka agad yung kanyang anak, diba? At yung kanyang kaalyado sa House of Representatives. Sana ko naman, si Senate President Tito Soto, ilagay din niya yung kanyang liderato behind this. We hope that will happen. Yung iba naman na matagal nang may inihain, yung iba naman na opposition, batikos na lang ng batikos, kulang daw. Maaring totoo yan, but di ba kaya nga may proseso ng paggagawa ng batas para kung sa tingin mo mas maganda yung version mo, di kumbinsihin mo dun sa pagdidebate, sa interpellation. Na yun ang ilagay. Oo. So we have to recognize that this president has done something that is unexpected or that something that should have been done a long time ago. So ako, sa tingin ko, it may not be perfect and no legislation will be perfect. Ang importante is there's a possibility na maipasa. So baka naman please, mga oposisyon at lahat ng congressman, senador, gawin nyo na ito. Diba? Ipasa nyo na kasi alam nyo ho naman, kahit bali-balik na rin ninyo, hindi maganda yung may monopoly sa power. Whether in politics, in family life, or even economically, di ba? Yes. May monopolya, there is inefficiency, there is room for abuse, there is more room for graft and corruption. Ayun, si Attorney Cayosa na nagsabi, parang awan nyo na, ipasa nyo na. Pero ito ang tanong, kasi meron din pong mambabatas na nagsabi na or justiciable issue ang problema na hindi maipasa-pasa. So, ano po ba, makukonsidera ba natin, Attorney Cayosa, na isang constitutional violation ang hindi pagkakapasa nito sa Kongreso?
Well, maari, no? Maari, but ang problema ho kasi, no? Kasi malinaw yung sinasabi ng konstitusyon, no? Na Congress shall define what is political dynasty. Except that, we have to understand that the executive, the legislative, and the judiciary are co-equal, separate, independent departments. At kung titignan natin, hindi lang ngayon, matagal nang may mga fina-file sa Supreme Court na hinihingi na utusan ang Kongreso na, oy, ipasan nyo na yung, i-define nyo na anong political dynasty. Malinaw kasi ang mandato ng Constitution. But it's also settled principle na hindi pwedeng utusan ng magkaibang departamento ang co-equal branch of government. Okay. Alawa, sasabihin ng Kongreso, meron na nga kaming final nawawalan lang kami ng oras o kaya hindi kami makakuha ng boto. So hindi naman pwede ang Supreme Court ang gagawa ng batas. Opo. That's the way our government is structured. So whether it is justiciable or not, it should not be a reason not to pass it. Mahirap kasi yung ipapasa-pasa natin yung responsibilidad. Ang nakalagay sa Constitution, responsibilidad ng Kongreso na i-define ang political dynasty. However they will define it. Ang katotohanan, hanggang ngayon, 38 years na tayo, hindi pa yan ginagawa ng Kongreso. Kung ano-ano mga pinaggagawa nila, di ba? Mga insertion, papalitan ang pangalan ng isang kalye sa kanyang tatay o kaya papalitan yung pangalan ng isang paaralan sa kanilang mga ninuno. Okay naman siguro yun, pero ito mas importante, no? Hindi nila ginagalaw. Kasi nga, nakikinabang sila sa political dynasty. And that is why maganda yung timing ngayon, even if medyo patapos na ang termino ng presidente. Kasi yung taong bayan, tayong lahat, nagulantang talaga tayo sa grabing pagnanakaw. Oo nga po. Sa politiko. So dapat yung ating anger, yung ating vigilance, isuporta natin dito sa recent declaration ng President. Na gawing priority. Kalampagin natin yung ating mga congressman at senador. Pagdasal natin sila, panagutin natin sila, maghain tayo ng mga posisyon or expert opinion or data para mapahiya siya. At ganito, tinatalakay dapat natin. Diba? We hold every congressman and senator to account. Tanungin nyo sila diretsahan para kung talagang hindi ho yung mga pwede, hindi pwede, kung ano, they are non-categorical. So we have to force them to be accountable. Ano ho ba position mo dito? Yes or no? Di ba mga ganon? Yes, kasi totoo. At the end of the day, mas maganda na ipasa nila kesa ho yung dinidribble nila ng 38 years na. Attorney Cayosa, sabi nyo, they must define it however they define it. Sabi nyo po, meron pong base sa interview kahapon ng aking colleague with our station manager, nabanggit, ito nga din po yung topic nila no? So pa-expound lang ng pa-expound yung 11 to 12 versions daw po ng anti-political dynasty bill ang meron sa Kongreso. Sabi po ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, binasa niya raw po ang mga iyon, pero ang ilan daw po sa mga detalye dun sa versions ay nagli-legitimize pa ng political dynasty. So, paano po yun kung yung definition ay nagli-legitimize pa rin ng political dynasty, attorney? I-expose nila yan sa public, sa tulong ng mass media, di ba? At meron naman silang, they have a podium. Pagdidebatehan naman yan sa plenaryo, sa mga iba't ibang forum. Isabihin niya yon, ibulgar niya yon, para tayong mamamayan, malaman natin sino ba may author na ito, para masulatan natin, makausap yung kaibigan, kamag-anak, kaklase, o kung sino man, o yung distrito niya, kalampagin doon, na pwede ho ba ayos, improve mo yan kasi ganito, di ba? So it's not enough that you make a general statement para bang, kasi may problema yung iba, so wag na lang natin pag-usapan. Hindi. Apo. The political process, Congress is designed in such a way na lahat ng mga versions, pag titignan, i-consolidate, at
in the period of debates and amendments, mai-improve, matanggal yung mga objectionable one, at it will never be 100% perfect. It's give and take, diba? Mahirap po kasi yung hihingi ka ng langit pero kulang ka ng boto. Mas maganda ko yung meron na tayo pagsisimulan, plus, hindi ba, bagong kanyan natatanggalin ang mga political dynasty. Siguro after 10 years, tignan natin. At then again, mag-improve yung batas. Ganun dapat. Pero kinakailangan ho, gawin natin kasi kawawa na ho ang taong bayan. Yes. Abusado na ang mga dinastiya at sayang ang galing at talino ng iba na sa private sector na lang sila. Diba? Kaya nga, kahit talamak ang korupsyon sa gobyerno, kahit mabagal yung gobyerno, kahit inefficient, ay gumagana pa rin ang ekonomiya at ang takbo ng ating bansa dahil sa private sector, sa mga OFW. Ganyan. Biruin mo kung pati gobyerno sana efficient, walang korupsyon, matanggal yung dynasty, di baka Singapore na tayo. Diba? Oo nga po Tayo nahabol na ng Bangladesh, diba? Ngayon, away pa rin yung mga politika. So, kaya ang matindi ang away kasi titignan ho natin ang nag-aaway. Mga dinastiya, di ba? Pero kung yung iisa ka lang, di ba, na, sige, ako tatakbo, magaling ako, willing akong magsakripisyo for 3 terms, 9 years. After that, kayo na. Walang away masyado yan, di ba? Kasi para bang you ask for the mandate, you do your best, at after that, ito ang nagawa ko, yung iba hindi ko kaya, yung susunod na ang gagawa. Kasi hindi naman ako kumikita sa posisyon na yan. Pero kung yumayaman ka dahil sa posisyon mo sa politika, yung iba mo kasi ginawa na nilang negosyo survival na nila. Ayun na nga. And that's why matindi ang away ng politika at nakakalimutan natin kung anong nakakabuti sa taong bayan. Worse, hinanakawan pa nila ang taong bayan. Attorney Cayosa, nako, this is a very fruitful na discussion po. Marami kaming natutunan sa inyo. But we're running out of material time, so hingiin ko na lang po ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much, Bea, for this discussion. At sana ituloy nyo itong mga diskusyon na ganito para mamulat ang ating taong bayan. Because at the end of the day, dapat gumalaw ho tayo, ipagdasal natin ang mga mambabatas, suportahan natin yung panawagan ng Pangulo na priority bill ito, and let's remain vigilant na yung ipapasa nilang anti-dynasty law, makabuluhan at effective. Hindi naman yung peke o kaya yung walang pangil o walang ipin. So ituloy ho natin ito. That's part of democracy, but at least it's a step forward. And we pray for each other. We only have one country, pero kinakailangan ma-actionan na ho natin ito. Maraming salamat po, Attorney Cayosa, sa inyong insights and wisdom. Sa uulitin po, naway mag-guest pa rin po kayo sa amin ulit. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Maraming salamat at hanggang kaya. Thank you po. Yan po si Attorney Domingo Igon Cayosa, constitutional law expert, at napag-usapan natin itong anti-political dynasty bill sa aspekto naman po ng kanyang expertise, yung constitution. Magbabalik po ang ating palatuntunang usap-usapan makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene,
first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, nagbabalik po ang palatuntunang usap-usapan dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page at YouTube channel. At available din tayo sa online radio sa pamamagitan po ng inyong Evox PBS Receiver app na maaari nyo pong i-download para sa mga Android user dito po sa Google Play Store at saka sa mga iPhone user naman po sa App Store. At syempre, nagbabalik po tayo. Ang Radyo Pilipinas World Service mas pinalakas po sa pamamagitan ng partnership with United States Global Media o ang dati pong kilalang Voice of America. At mapapakinggan na ng ating mga overseas Filipino workers at seafarers sa shortwave radio. Ang ating English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa shortwave frequencies na mga sumusunod, 12.020, 15.640 at 17.665 MHz. Ang atin naman pong Filipino service tuwing madaling araw, 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. ay mapapakinggan naman sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.370, 9.925 at 12.120 MHz. Nako, ito na, medyo nag-extend kaya papapasukin na natin ang ating susunod na panauhin, no, para pag-usapan naman ang mga itong tungkol sa disability discharge policy, no, at mga programa po na nakakatulong po sa ating pong mga persons with disabilities. Kasama po natin live via phone patch si Attorney Walter Alava, ang spokesperson po ng National Council on Disability Affairs o NCDA. Magandang araw po sa inyo, Attorney Alava. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Good morning, Ma'am Bea, at good morning sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa inyong programa. Maraming salamat po sa pagpapaulak sa amin even on a Saturday, no? Perhaps baka day off nyo ngayon. Supposed to be resting kayo, sir. Pero kami po ay inyong pinagbigyan. Ito nga po kasi recently nga, di ba, sinelebrate yung International Day of Persons with Disabilities, no? If I'm not mistaken, this was last December 3 po yata. And just in time, meron pong
action si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan po ni-reinstate po niya yung pag-promote kay Captain Jerome Hacuba ng Philippine Army na siya po ay para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, nabulag daw po dahil sa pagsabog habang siya po ay nasa serbisyo. Pero siya po ay natanggal. And fortunately, si PBBM po ay ni-reinstate niya. Ano po ang inyong masasabi sa ganitong hakbang para sa ating mga persons with disabilities na ang inyo pong ahensya ay isinusulong po ang kanilang mga karapatan? Attorney Alava. Yes po. First and foremost po, public servant tayo, kaya kahit Sabado at Linggo, talaga, yes, we have to accommodate services for the government. Anyway, with respect to your question, ma'am, sa pananaw po ng National Council on Disability, ang pag-reinstate at pag-promote kay Captain Jerome Hacuba ay isang positive na ginawa or positive na hakbang na umaayon sa disability inclusive at rights-based principles na itinataguyod natin sa NCDA. So technically po, parang ano siya, parang it is part of the principles of the Magna Carta for Persons with Disabilities as accorded by Republic Act 7277 na kahit po na may disability it doesn't mean na hindi ka pwedeng magtrabaho. Okay. So with respect to the Magna Carta, tinataguyod po yung equal opportunity, non-discrimination, at karapatang pagtrabaho ng ating mga persons with disabilities. Attorney Alava, meron pong sinasabing disability discharge policy ang Philippine Army. Iba po ba ang rules sa pangangasiwa ng disability sa Philippine Army, and meron po bang magagawa ang NCDA sa policies ng Philippine Army pagdating po sa disability affairs? With respect to their internal rules po, it is their internal rules. So, meron talagang ano yan may mga rules sila na with regards to medical fitness, assignment, promotion, separation from service sa mga personnel nila. So, yung internal rules nila po talaga, it's their rules. But with respect to the NCDA naman po, we do not have supervision with respect to their internal rules. But pwede po kaming mag-recommend sa kanila at magkaroon kami ng parang mga meetings po para po maitaguyod kung ano-ano yung mga karapatan ng mga persons with disabilities, especially dun sa hanay nila na di ba, na prone sila sa mga accidents, dun sa mga pag may mga gera, mga ganon. So we could provide po na technical assistance with respect to their internal policies po. Okay. Alright. And aside from technical assistance, meron pa po ba kayong mga ibang action plan para po sa mga ganitong kaso kung saan siguro palagay na lang natin hindi lang po sa Philippine Army pero sa iba pa pong mga companies or employers na tinatanggal ang mga tao na kunyari na accident on their duty or during service pero sila po ay natatanggal. Ano po yung inyong mga hakbang ng na National Council on Disability Affairs, sir? Siguro po, again po, I would like to reiterate that the NCDA po does not have direct supervisory or command authority sa Philippine Army, diba po? Pero ano pa naman, with regards to our mandate as NCDA po, as the National Policy Making, Coordinating, and Advisory Body on Disability Concerns, pwede po namin silang mabigyan ng three things. Number one po, pagbibigay ng policy guidance at rekomendasyon na para maayos, di ba? Maayos at saka maging inklusibo yung kanilang mga policies. Number two po, pagsulong ng disability inclusive principles tulad ng reasonable accommodation, functional assessment, at non-discriminatory or parang sa parang within their structure, di ba? Parang pagsulong ng lahat ng mga prinsipyo ng ng disability laws. And then third po, siguro makipag-ugnayan tayo para sa iba't ibang mga ahensya, hindi lang sa AFP, para po magkaroon ng policy dialogue at pagpapalitan ng best practices kaugnay sa
pamamahala ng mga empleyado o personnel na nagkaroon ng kapansanan habang nagbibigay serbisyo sa gobyerno. So policy guidance, disability inclusive principles, pagbabahagi ng mga iyon, and also policy dialogue. So lagi pong bukas ang National Council on Disability Affairs para sa pakikipagtalakayan, no, sa mga agencies natin kung meron pong nangangailangan ng policy guidelines na inclusive, lalo na po sa ating mga persons with disabilities. Ngayon, ito, banggitin ko na rin, Attorney Alava, kasi meron po kayong mga activities, no? So siguro dahil ito ay last week pa, tanungin ko na lang siguro ang inyong assessment doon sa celebration po ninyo ng International Day of Persons with Disabilities. Balita ko, sir, may Disability Expo 2025 kayong ginanap. Sayang hindi po ako naka-attend, no? So gusto ko malaman straight from you kung ano po yung nangyari dito. Okay po. So technically, the International Day for Persons with Disability, tama po kayo kanina, it's yearly po, December 3, ang pagbunita natin sa celebration na ito. What NCDA did was a week-long celebration. Yung week-long celebration natin po, December 1, may mga activities na tayo. But siguro let's focus on the expo po. Yes. The Philippine Disability Expo 2025. So dun sa expo po na yon, from December 2 to 4, nagkaroon tayo ng 80 plus exhibitors. Marami pong exhibitors. Pag sinabi nating mga exhibitors po, this involves all the government offices na kasama sa amin, yung 13 strong agencies. Nagbibigay po sila ng mga serbisyo nila. And then at the same time, yung mga stakeholders natin, meron pong mga innovations sa technology. Like for example, yung mga assistive devices na ginagamit sa ating mga blind, yung mga hard of hearing, ganon. Paano sila magko-communicate just using parang eyeglasses. So mga ganon, marami po. Maraming mga innovations with respect to assistive devices on technology para sa persons with disability. And then at the same time, showcasing din po yung mga products na mga persons with disability ang gumagawa. Okay. And then, marami po, nag-issue ng passport, nagbibigay ng mga different consultations. Nandun din yung mga, sabihin natin, sila Land Bank, Civil Service, andun po. Parang talaga siya, expo talaga, convention expo talaga siya. And then, siguro highlights of the events is that we had a convention, meron po mga different talks with respect to what is the disability perspective here in the Philippines as of 2025. And then major siguro na mga events is may movie po tayo na PMA, Firefly, ang title po. And then with the Firefly po, all-inclusive siya. Kasi pati mga bulag po, pwede po silang nakikinig dun sa kasi meron siyang audio description. Okay. Pag sinabi natin audio description, Ma'am Bea, meron siyang parang dun sa buong movie ini-explain, 'di ba? May aso na lumabas, may yung actions dun kahit naka-pause yung sa whole movie set, nagsasalita siya para nade-describe talaga siya. So it's a platform na para lahat ng mga media natin, hopefully soon, na magkaroon ng audio description lahat para all-inclusive na siya. So nag-end po yung ating expo ng inclusive din, na all-inclusive na concert. So, nagpa-concert tayo, marami po tayong mga guests na mga mga artists, and then also persons with disability who presented their and showcasing their talents during the concert. Ayun, nakakatuwa. Ang dami pala. Oo, ang dami pala activities. Natuwa din ako dun sa sabi nyo na ini-incorporate yung bagong innovations sa assistive devices para sa mga persons with disabilities, no? At least nakikita po natin ini-incorporate or ini-integrate ang technology, no, sa ating pong mga gamit na para sa mga PWDs. Of course, ito, sabi nyo, in-advertise din po or pinopromote yung mga produktong gawang PWDs, no? Nakakatuwa din po yun. Na-enhance pa rin yung kanilang creativity at naipapakita, na i-showcase natin. Hindi ko alam, may full viewing para dito sa Firefly na isang film na mayroong audio description,
pwede po siya kahit po sa mga bulag, or the blind. You would think, Attorney Alava, kapag film viewing, parang it would be impossible to do. Pero dahil all-inclusive tayo, may audio description na pala. O tingnan nyo ang teknolohiya. Nakakatuwa. Yes. So naway, magiging taon-taon na po ba ito, Sir? Disability Expo 2025 sa Pilipinas? Inaunahan niyo ako, sasabihin ko na parehas tayo nang iniisip. Iniimbitahan na namin kayo para sa 2026 na Disability Expo. And hopefully po, it will be still in first week pa rin naman para pagdulita ng ating celebration sa International Day. Ayun, looking forward po tayo naway makapag-cover po ang Radyo Pilipinas World Service dyan po sa Philippine Disability Expo 2025. Okay, ang inyo pong final message na lang po, Attorney Alava, para sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Sige po, on behalf of our Executive Director, yung kaso po ni Captain Jerome Hacuba ay isang paalala ng may kapansanan na hindi dapat maging hadlang sa dignidad, karapatan at oportunidad na maglingkod. So, tuloy-tuloy lang po ang laban natin with respect to the NCDA. And again, with respect to our Executive Director, Glenda Dililova, salamat po na imbitahan niyo po kami ulit dito sa inyong programa at huwag po kayong magsawa sumuporta sa ating sektor po sa mga persons with disabilities. Thank you po, Ma'am Bea. Yes, maraming salamat po, Attorney Alava, sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Salamat po. Iyan po si Attorney Walter Alava, ang tagapagsalita po ng National Council on Disability Affairs o NCDA. Okay, so ito, nasa huling bahagi na tayo bago tayo tuluyang magpaalam sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nais muna po nating magpasalamat sa ating mga nakasama sa produksyon, sa aking po mga co-producers, kina Erwin Peñano at Jerome Toledo, sa Master Control po kay Sir Milo Junela at sa ating pong Wirecast Operator kay Justin Osias. Okay, so manatili po kayo nakatutok. Siyempre, ulitin lamang po natin yung ating short wave frequencies para po sa English program at Filipino program. 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz ang English program natin. Ang Filipino program naman po available sa 9.370 MHz, 9.925 at 12.120 MHz. Manatili po kayo nakatutok sa mga programa at balita dito po sa Radyo Pilipinas World Service hanggang sa susunod na edisyon po ng Usap-Usapan muli. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. Anong latest? Usap-Usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.